So eto mga kaibigan, may plano daw ang ating bansang Pilipinas, no, para i-checkmate na ang China. Para i-checkmate na daw ang China mga kapatid. So ano kaya tong planong to mga tol, no? Ito ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video mga kapatid. Isa tong balita, no, from other country. Mula rito sa first post mga kapatid, yan, no, South China Sea. The Philippines has a plan to checkmate China. So bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Samahan lang ninyo ako mga tol. Pero bago yan, syempre wag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction, commentary na katulad nito mga kapatid. Particular kapag ang usapan ay West Philippine Sea. So panoorin na natin to mga tol. Manila's plan to checkmate China. Now let's talk about the South China Sea. The region is becoming more tense. China is stirring up trouble and regional powers are taking a stand against it. Tonight we'll tell you about the Philippines. They've had a lot of trouble with China of late. In the last few weeks, we saw open confrontation. Beijing targeting ships from Manila, China blocking their movement, firing water cannons on them, even colliding with Filipino vessels. O di ba? Sa kabila ng pambabaliktad mga tol ng in-check, no, sa mga pangyayari dito, kahit yung mga international media, alam na alam nila kung ano yung totoong nangyayari. 'Di ba? Hinaharang daw ng China yung mga barko ng Pilipinas, binubomba daw tayo ng water cannon, at China daw talaga nagsisimula ng kaguluhan. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Secretary Gibo Teodoro, Beijing lang ang nagsasabi niyan at Beijing lang din ang naniniwala doon sa mga pahayag nila na Pilipinas daw umano ang paulit-ulit na naghahamon sa kanila, Pilipinas daw umano ang paulit-ulit na nanghaharas sa kanila. 'Di ba ganoon yung sinasabi nila mga tol? Pero kahit ang mga international media, international community o sabihin natin buong mundo na, nakikita kasi talaga nila kung ano ang totoong nangyayari mga tol. China talaga ang gumagawa ng mga ganyan sa Pilipinas at hindi ang Pilipinas. In fact, hindi nga tayo pumapalag mga kapatid eh. Hindi nga tayo gumagante, di ba? Hindi nga tayo nagpapakita ng mas agresibong aksyon kahit na ganito ginagawa sa atin eh. Nandoon pa rin tayo sa mahinahon eh. Nandoon pa rin tayo sa pag-iwas, nandoon pa rin tayo talaga sa na wag na lang pansinin, parang ganun mga tol. At diplomatic protest ang ating ginagawa. The provocations have been brazen and caught on camera. And China shows no signs of mending its ways, so how should Manila respond? Well, they have two options. Either use force, like a tit-for-tat response, or play a tactical game. Give China a taste of its own medicine. Yeah. And the Philippines seems to have chosen option number 2. Yun nga talaga. Yung option number 2 na lang ang pinili ng Pilipinas. Kasi sabi nga ng AFP natin, wala tayong planong gumante, 'di ba? Kasakabila ng patuloy na provokasyon ng China mga kapatid. Meron talaga tayong option eh. Yung pag-isipan ng ibang tactics na lang na pwede nating gawin o kaya naman yung sabayan sila sa pagiging agresibo nila. Dalawa yan eh. Pumalag tayo o hindi tayo pumalag, pero dapat hindi tayo pumapayag na talagang tuluyan tayong ipagtabuyan dito sa ating soberanya. So napapansin din nila, 'di ba? Napapansin din nila nandoon tayo sa option 2, no? Ibang strategy. Medicine. And the Philippines seems to have chosen option number 2. So here's what they're doing. Building assets in disputed waters, in this case the South China Sea. Let me show you something. This is where Manila's project is taking shape. It's called the Second Thomas Shoal. And this is what it looks like, a submerged reef in the South China Sea located in the Spratly Islands. China claims this reef. They say it belongs to them. But for decades, it's been controlled by the Philippines. And now they're strengthening their hold. Manila is building a permanent structure here, a facility of sorts. What for? To serve as a shelter. That's what the Philippine military says, that this structure is meant for their fishermen, for them to take shelter. Last month, a budget was approved for this, over $1 million. So yun na nga ang ginagawa ng Pilipinas mga tol, no? Imbis na makipagsagupaan tayo at makipagkumprontahan tayo, gawin na lang din daw natin kung ano yung ginagawa nila, 'di ba? Para makuha talaga natin at para maitindigan natin sila na amin 'to, 'di ba? Kasi 'di ba lagi nating sinasabi rito sa ating mga reaction, 'di ba? Tinitindigan ba natin ang ang ating soberanya? Samantalang kapag hinaharang tayo, wala naman tayong nagagawa, umaatras tayo. So kung hindi natin sila kayang harapin
ng harapan talaga mga tol, eh di pwede nating silang sabayan sa ganito, no? Sa pamamagitan ng postehan natin. Tayuan na lang natin ng structure yung mga lugar na sinasabi nating atin. 'Di ba? Kasi sila gano'n ang ginagawa nila mga tol. Kung hindi man nila tinatayuan ng structure yung mga inaangkin nilang teritoryo mga tol o yung mga inaangkin nilang lugar, ang ginagawa nila 'di ba nagpapadala sila ng napakaraming militia vessels tapos doon nakahilera na parang pader na nakahilera doon yung mga militia vessels nila. Isang indikasyon yun na sinasabi nila itong lugar na 'to amin 'to. 'Di ba? Gano'n ang ginagawa nila mga tol. Eh since wala tayong gano'n karaming barko, 'di ba? Kahit yung PCG natin kulang ang kanilang mga barko, isa 'yan sa puwede nating gawin, 'di ba? Tayuan natin ng structure. Kailangan nga lang talaga pondohan 'yan ng gobyerno at maglaan sila ng budget para diyan. 'Wag na silang manghinayang kasi pagdating nga sa mga ibang-ibang mga proyekto nila, pagdating nga sa mga travel pa lang 'di ba, bilyon-bilyon ang ginagastos nila diyan. Which is yung iba is necessary naman talaga dahil, kumukuha tayo ng mga investment diyan lalo na 'pag ang nagta-travel diyan as isang, presidente natin, 'di ba? Pero may budget naman talaga ang Pilipinas mga tol, 'di ba? Yung ibang mga hindi naman importante, mga hindi naman priority, kahit bawasan na lang nila yung budget para diyan, 'di ba? Ilaan na lang natin para dito sa usapin na 'to. Kasi hindi lang 'to basta-basta ngayon lang, Ang China mananatili diyan panghabang buhay mga tol, hindi yan bigla-biglang malalaho sa mapa. Mananatili yan habang buhay. So, kailangan natin ang solusyon diyan is panghabang buhay din, 'di ba? So, ano sa tingin ninyo 'no? Tuloy natin. Dollars has been set aside for this project. And why is this project getting attention? Because of a broken ship, the BRP Sierra Madre. The ship is marooned on the second Thomas Shoal. It is a rusting piece of junk, but an important asset for the Philippines. This shipwreck is effectively a military base. It serves as a marker for Manila. O 'di ba? Nakakaawa naman yung kalagayan natin 'no. Yung ibang mga bansa military base nila mga tol talagang nagbobonggahan 'no. Akala mo may mga malalaking kondo't may mga paliparan pa dun sa mga island na itinayo nila military base nila. Samantalang yung military base natin ang tawag nila junk, rusting junk sabing gano'n. Mga tol, eto kasi yung imaheng ipinapakita natin sa China hangga't nakatayo yan diyan mga tol. Yan ang imaheng pinapakita natin sa kanila. Ano yun? Biruin mo ang military base natin isang nabubulok na barko. Biruin mo gaano kahirap 'yun. 'Di ba mahirap na bansa lang talaga Pilipinas. Biruin mo wala silang military base, oh. Ang laki-laki nung inaangkin nila, sinasabi nila kanila yung West Philippine Sea. Sabi ng Pilipinas kanila yung West Philippine Sea, yung 200 nautical miles nila exclusive economic zone. Wala naman silang military base, meron nag-iisa lang tapos nabubulok na barko pa kinakalawang na. Yun yung imaheng pinapakita kasi natin sa kanila mga tol, 'di ba? Tingnan niyo yung Vietnam, no? Tayo lang sila ng tayo mga tol. Mas matindi pa sila kaysa sa China actually. Tayo lang sila ng tayo ng island nila, 'di ba? Dito sa loob lang din ng West Philippine Sea mga tol, tayo lang din sila ng tayo. Mas agresibo nga lang ang China kasi talagang nangaharang sila, 'di ba? Pero second lang ang China pagdating sa mga ganitong mga bagay. So ang Pilipinas anong ginagawa? 'Di ba? Wala, puro tayo protest, puro tayo diplomatic protest. Kawawa naman yung mga sundalo natin nandirito sa isang nabubulok na barko. Also, an observation post for its Marines. The Philippines deploys a handful of soldiers here. They keep an eye on the Chinese and they assert Manila's control on the island. If these Marines withdraw, Manila could lose rights over the reef. Tama. 'Di ba? Kung aalis itong itong mga kasundaluhan natin kasi no choice lang talaga sila. Ito yung kumbaga itinayo natin diyan nung 1999, sinadsad natin diyan para at least may manatili lang diyan at hindi na aalis. Kasi kapag umalis tayo diyan, once na umalis tayo diyan mga tol, di na tayo ulit makakabalik diyan. Oh, tama yung sinabi niya mga kapatid. Once na nag-withdraw tayo diyan, mawawala na 'yan. If these Marines withdraw, Manila could lose rights over the reef. So their presence is necessary. And a new structure will only help them to reinforce their territorial claims and to Tama. establish a more robust presence. Last month, Ferdinand Marcos took a vow
He's the president of the Philippines, Ferdinand Marcos, and he said he won't give in to Chinese coercion. No, tama yung ginagawa ni President BBM diyan, no? Eto mga kapatid, gusto natin si Duterte. Gusto ko si Duterte actually pag-usapang anti-drugs, 'di ba? Pero yung sinabi niya kasi dati, yung arbitral ruling award versus China daw na ipinanalo natin ay parang isang piraso lamang daw ng papel. Bigay mo daw sa kanya yun, tatapon niya lang yun eh. Sabi niyang gano'n mga tol. Sabihin na lang natin ang ibig niyang sabihin doon mga kapatid. Walang kwenta yan. Kasi nananatiling malakas pa rin ang puwersa ng China. Pag hindi nila gustong sundin yan, wala ring magagawa yung arbitral ruling award na yan, which is tama naman siya pagdating doon. Pero sana kahit papano nagpakita siya ng effort na ipagtanggol talaga etong itong ating bansa. Hindi yung tipong sunod-sunuran tayo sa China noon eh. Unlike ngayon mga tol, wala naman nagbago, malakas pa rin ang China pero nakikita natin yung presidente natin gumagawa talaga ng paraan at ipinapakita sa buong mundo na hindi. Amin 'to, 'di ba? Sa amin 'yan, kami dapat ang nakikinabang diyan. Exclusive economic zone namin 'yan eh, 'di ba? So, ipaglalaban namin 'to hindi man sa puwersa pero gagawa kami ng paraan para mapasa amin 'yan. At 'yun na nga 'no, ang balak ng Pilipinas is magtayo ng mga shelter, ng mga military base natin dito, 'di ba? Hindi kasi pwede talaga yung magsasadsad ka na lang ulit ng panibagong barko kasi 10 years lang, 25 years wala, katulad na ng Sierra Madre yun, bulok na rin yun mga tol, 'di ba? At kaya nga tayo pinipigilan ng China magdala ng supply diyan, magdala ng resupply, lalo-lalo na yung mga pagkumpuni diyan, kasi ang gusto nila mabulok na lang talaga ng tuluyan at kusang gumuho na lang 'yan. At by that time na gumuho yan mga tol, magsisialisan ngayon tayo dyan. Siyempre, saka patitira dyan, wala na yung barko, di ba? So ngayon sila pupunta dyan at babakuran na nila yan. Yun ang gustong mangyari ng China. Kaya habang maaga pa, agapan na dapat natin yan. Bago pa tuluyang gumuho yung nabubulok na barkong yun, matayuan na yan ng permanent shelter mga kapatid. Ngayon nga lang ang panibagong hamon natin. Paano tayo magtatayo ng permanent shelter dyan? Malamang haharangin ng China yung pagdadala ng mga construction at building material dyan. We shall continue to assert our rights in accordance with the Philippine Constitution and international law. The recent incidents involving no less than our AFP Chief of Staff is worrisome. Yes, but it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold our territorial integrity. China, of course, doesn't like that, so it's trying to create roadblocks. The Chinese Navy is blocking resupply missions. The Marines on the shipwreck need food, so Manila sends them special ships with food items and other supplies. They keep sending those. And China repeatedly blocks these deliveries. In the past, the Marines have run out of food. They've been forced to catch fish from the sea to survive. China has also stepped up its patrols. The Chinese Navy is more active in these waters. They've installed what they call a floating barrier just to stop the Philippine ships. Di ba? Alam na alam din nila, no? Siyempre namamatyagan nila yan kung ano-ano mga ginagawa ng China. How will Beijing respond to Manila's plans to build on South China Sea Reef? Yan, katulad nung ginawa nila sa Scarborough, mga kapatid, naglagay sila ng mga floating barrier at the contested Scarborough Shoal known as Huangyan Island in China. Yun ang pangalan kasi nila to stop Philippine fishing boats from entering the area. So para daw mapigilan yung mga Philippine boat natin para mangisda, di ba? Hinarangan nila mga tol, which is talagang sobrang illegal, no? At labag yan. These actions come with a warning. Listen to this. China is always committed to resolving differences through dialogue and consultation and making joint efforts to maintain maritime stability, but we will not turn a blind eye to the Philippines' repeated provocations and harassment. Di ba? Binaliktad nila. But we will not turn a blind eye to the Philippines' repeated provocation and harassment. Grabe, no? So the tensions are clearly rising. A few months ago, the Philippine Coast Guard suspended a hotline with China despite Chinese threats. They continue to sail near the shoal. The Philippine Coast Guard will not be deterred from implementing the President's explicit guidance for the Philippines to exercise our legal rights and over our maritime.
Filipino lawmakers want stronger action. They want more permanent structures and greater cooperation with the US. And it's all happening now. This week, the Philippine and US militaries began a drill, their second one in less than 2 months. It's a 2-day exercise in the South China Sea. Both sides are also conducting joint patrols. 2 weeks ago, the Philippines held a drill with India as well, a maritime partnership exercise. An Indian warship sailed to the West Philippine Sea. Again, this is part of the South China Sea. And Beijing criticized this joint exercise between India and the Philippines. But Kasi ang gusto nga ng Beijing, ang gusto ng China mga tol, ay walang ibang bansang papasok dyan at hindi tayo dapat makipag-alyansa no, sa ibang mga bansa at wala tayo dapat mga joint maritime patrol kasi iniisip nila no, sa kanila, amin yan eh. Ba't kayo nagjo-joint maritime patrol dyan? Wala kayong pahintulot sa amin. Ganun sila. Ganun katigas sa mga mukha nila mga tol. Diba? Ganun katigas sa mga mukha nila. Kahit na ang UNCLOS mga tol, kinikilala yan ng buong mundo. UNCLOS, United Nations Convention of the Law on the Sea. On the Law of the Sea. Yan ang sinasabi, eto, mga bansang to, dapat meron kayong 200 nautical miles na exclusive economic zone. So meron kayong karapatan o meron kayong legal na karapatan na mag-conduct ng kung ano-anong bagay na gagawin nyo dyan. Na kayo lamang ang eksklusibong may karapatan dyan. Eh kaso ayaw nga tanggapin ng China yun eh. Kasi nga, yung ginuhitan nila ng 10-dash line nila, meron daw silang historical rights at historical claim nila, mga tol. Diba? Ay ayaw nila sundin. Pero nakapirma sila sa UNCLOS, diba? Kaya ngayon, natalo nga sila sa 2016 Arbitral Ruling Award, diba? Dapat matagal na tong kiniklaim ng ating bansang Pilipinas. Yun nga lang kasi, diba, naging mahina din yung mga nakaraang presidente natin. Iba yung focus nila, mga tol eh. Manila has disregarded these objections. It is mobilizing allies, asserting its claims, and confronting China head-on. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video yung napanood natin? Pwede kang mag-comment sa ibaba, pwede kang mag-share ng iyong thoughts, opinion, at ng iyong saloobin, no? Alright, maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.